Sige. Okay, tumayo po tayo lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito tayo sa 2 Corinthians chapter 1, verse number 22. Ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay tungkol sa Holy Spirit po rin. The Holy Spirit as an earnest. Yan ang pag-uusapan natin. Yung subject natin ngayon. The Holy Spirit as an earnest. First, 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Okay, nandiyan na kayo, amen. Verse number 22, basahin natin ito ng sabay-sabay. Verse number 22, read. Who have also saved us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Sulitin ko lang, sabi niya, who have also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. Yan, napakaganda yan. Yan ang pag-usapan natin, the Holy Spirit as an earnest. Let's pray. Bigyan Diyos, salamat po, Panginoon, sa narinig po namin ang testimony o mga testimonies at ganda yung special number at pagpalain niyo po, Panginoon, at yung mga anak, handa niyo po ang ating mga puso. Patuloy kami hindi nyo kami kausapin sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong salita, ang katotohanan namin po, ang marinig kayo po hapon. Ilisip po kami ng mga karamihan namin, Panginoon, and bless yung people of God. Pag di po payagan, pinutulungan ng Diablo, Panginoon, na gagawa ng pang-istorbo, kapalahin po kami sa amin po na palalabahan patuloy, Panginoon. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Dito sa ating binasa ay napakagandang talata yung ating pong binasa at patungkol po sa Holy Spirit. Kaya napakahalaga po ang napaka-importante na ating pong lubusang malaman yung pong trabaho ng Holy Spirit sa bawat buhay natin. Handa na kayo makinig? Now dito sa verses 21 and 22, sabi dito, Now He which established us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So, itong dalawang talata, especially verse number 22, Paul mentioned two kinds of gifts. Muna po sa talatang ito na pwede natin makita, malaman sa talatang ito patungkol po sa Holy Spirit. Ang sinabi po, una yung pong seal. Ano po ang ibig sabihin ng seal? Sinabi ko na po sa inyo yan. Pag sinabi natin seal, ay yan po yung tatak ng that is a mark of ownership. Nakikinig kayo mga kapatid? Napakaganda na maiging. Kasi mahalaga ito eh. Mahalaga ito. Ano ang ibig sabihin yung seal mga kapatid? Mark of ownership. So, sa oras na tinanggap natin si Kristo sa puso natin, bilang Diyos at sarili tagapagligtas natin mga kapatid, yan yung simula. That moment ay yan nagsimula na tumira sa atin ang banal na Espiritu. Amen. Na makinig kayo, hindi lamang po tumira na walang layunin, walang purpose ang banal na Espiritu sa bawat buhay natin, kundi kaya nakatira sa atin ang Holy Spirit sapagkat tatakyan na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Nakuha niyo po? Napakagandang malaman natin yun, di po ba? Samantalang mga kapatid, kung hindi pa tayo tumatanggap kay Kristo, hindi tayo pag-aari ng Diyos. Sa mga gawin, kung hindi tayo pag-aari ng Diyos, sino po ang nagmamayari sa atin? Satan. Dalawang uring pamilya meron sa mundong ito. Pamilya ng Diablo at pamilya ng Diyos. It means if you are not belong to God's family, mga kapatid, you will belong to the family of Satan. But if you are now belong to the family of God because you
we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, we are now belong to God's family. Amen. Kaya hindi lang tayo basta tumanggap mga kapatid, kundi tinatakan pa tayo. Nakikinig? May tatak tayo. Ano yung tatak? Holy Spirit of God. Sino po ang Holy Spirit? The third person of the Godhead. Nakikinig? The third person of the Godhead, the Holy Spirit of God, the powerful God, mga kapatid, siyang nakatira sa atin. At ulitin ko, kaya nakatira siya sa atin, nung tinanggap na natin si Kristo, hindi lang basta nakatira, kundi tatak yan ng pagmamayari ng Diyos. Pagmamayari na tayo ng Panginoon. Amen? Yan. To show who our Master is. Kaya tinan nyo kung Diyos na ang nakatira sa atin, ang Holy Spirit ay siyang nakatira sa atin, sa mga tuwid, siya yung Diyos natin. Siya yung Master natin. Intindi po? Nakikinig pa kayo? Siya yung Diyos natin, siya yung Master natin. Kaya, mapapansin natin dito ay itong Holy Spirit na nakatira sa atin ay hindi lamang ito'y tatak na tayo ay pagmamayari ng Diyos, kundi napakaraming pwede natin makita dito bakit nakatira sa atin ang banal na Espiritu. Sinabi ko sa inyo, yung nakaraan ay isa na doon yung security. Nakikinig mga kapatid? Sinisecure tayo ng Panginoon. We are now eternally secure. Nakikinig? Kaya yung ating kaligtasan hindi nagpapago. Kung totoong tinanggap mo si Kristo, ikaw pwedeng magbago, ako pwedeng magbago, pero yung nakatira sa atin na Diyos, mga kapatid, hindi maaaring magbago. Hindi mo pwedeng magbago. Sapagkat ang Diyos hindi magbabago. So, kaya na tayo sinisecure. Nakikinig mga kapatid? Bakit? Kasi madali tayo magbago. Sinisecure tayo ng Panginoon. So, pinuprove niya in the Holy Spirit proving our security. In proving our security, the Holy Spirit is viewed na only as a seal. Kaya mapansin niyo po, hindi lamang po yung tatak ng pagmamayari ng Diyos, ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin, but as the earnest of our inheritance. As the earnest of our inheritance. Anong ibig sabihin ng earnest? I-explain ko sa inyo. A pledge, pag sinabi natin pledge, something that you give with another person as a way to show that you will keep your promise. Nakikinig? Now, ulitin natin. Kasi maganda ito mga kapatid. Maganda ito pag naunawaan natin. Ulitin po natin. Pag sinabi natin earnest, pledge, pangako ba sa ibang pananalita? Nakikinig? Katiyakan, kasiguraduhan, pledge. So pag sinabi natin pledge, something that you give with another person as a way to show that you will keep your promise. Halimbawa, ganito. Si JB, alright, nakikinig mga kapatid, meron akong ibigay sa kanya. At kaya ko siya binigyan sapagkat meron akong mahalagang bagay na ibinigay sa kanya. At itong ibinigay ko sa kanya, mga kapatid, ay patunay ito, assurance ito, kasiguraduhan ito, na yung ibinigay ko sa kanya ay hindi po pwedeng o hindi po maaaring mawala o mabaliwala. Nakikinig mga kapatid? Yan yung pledge. Yan yung earnest.
is a pledge that is a part of the purchase money, let's say money, or property given in advance as security or security for the rest. Kasi kaya ko may ibinigay na sa kanya, mga kapatid, sapagkat panigurado ito, sapagkat meron pa ako at marami pa akong ibibigay sa kanya. Amen. Nakuha niyo ba yun? Ulitin natin. Ito na lang, para maintindihan natin. Kaya po, nung tayo po'y tumanggap, nagpasya, gumawa tayo ng decision, natanggapin si Kristo bilang Diyos, tagapagligtas natin, tumira kaagad ang Holy Spirit of God sa atin. So, hindi lamang po para sa ating security, kundi ito po'y isang tatak ito na tayo nga ho talaga ay pag-aari ng Diyos. At hindi rin po yun, mga kapatid, kundi ang banal na Espiritu na siyang nakatira sa atin, hindi lang security natin, hindi lang tatak na tayo talaga ay pag-aari ng Diyos, kundi marami pa kong ibibigay ang Diyos sa atin. Parang hindi kayo niniwala na. Marami pang ibibigay ang Diyos sa atin. Kasi, kinamuha, baliwala ang binigay ko kay JB, kung ang paunang ibinigay ko ay mamawala din lang naman. Naunawan nyo? Baliwala yun. Mawawala din lang naman. Sapagkat marami pa akong mga ibibigay sa kanya, pero baliwala yun kung wala naman akong kasiguraduhan sa mga susunod na ibibigay ko para kay JB. So, ang trabaho ng Banal Espiritu, mga kapatid, ay ito po'y nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan sapagkat ito'y tatak ng tayo talaga ay pag-aari ng Diyos, kundi ito'y isang pangako pa na nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na marami pa lang ibibigay ang Diyos sa atin. So, number one, para dito, the Holy Spirit as an earnest. Because number one, an earnest is a part of the whole. An earnest is a part of the whole. Kaya mahalaga ito, mga kapatid. Mahalaga yung Holy Spirit. Because the Holy Spirit is a part of the whole. Hanggat nandiyan nakatira sa atin ang Holy Spirit, mga kapatid, na our Savior died. Bago ko bigay yan sa inyo, punta muna natin ito, Ephesians 1:13 and then 14. Punta muna natin ito. Ephesians 1:13 and 14. Sabi ito, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also that ye, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance. Nakuha niyo po, mga kapatid? Earnest. Hindi lamang nagbigay sa atin ng assurance at tatak na pagmamayari tayo ng Diyos ng Banal na Espiritu, kundi it is the earnest of our inheritance. Siya yung mga kapatid, siya yung dahilan bakit as a whole, pag sinabi natin whole, lahat ng ari-arian natin, lahat ng bagay-bagay na ibibigay pa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Alam niyo ba, napakaraming pang pwedeng ibigay ang Diyos sa atin. Hindi lamang yung kaligtasan natin. Nakikinig tayo? O tinan mo na, pag tinanggap natin si Kristo, ano yung napakagandang sinisecure ng Diyos sa atin? Our salvation. Pero mula sa kaligtasan, mga kapatid, na nasa atin, alam niyo ba na marami pang mga kayamanan ng Diyos na pwede natin pakinabangan sa buhay? Na nakahanda ng Diyos, na nakahanda para sa ating lahat. Kaya sabi niya, which is the earnest of our inheritance. The
the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Unto the praise of His glory. So, our Savior died to purchase for us all spiritual blessings. All spiritual blessings. Kaya makita natin dito Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Amen. In Christ Jesus. It means by faith we receive the Holy Spirit, which as a gracious gift comes to us through the word of the Lord Jesus Christ. Now, punta lang natin ito. Acts 2. Let's go to Acts chapter 2. Acts chapter 2, verses 32. Sabi ng Bible dito, 32 to 33, Jesus had got raised up, whereof we all are witnesses. Therefore, being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, He had shed for this which ye now see and hear. Dito po sa John chapter 7. John chapter 7 verse 39. John 7:39. John chapter 7 verse 39. Sabi ng Bible dyan, but this spake he of the Spirit, which they that believe on Him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So makikita natin dito, gusto ko makita natin dito yung emphasis ng Holy Spirit. Nakikinig mga kapatid? Kaya, an earnest is a part of the whole. Ano yung earnest? Yan yung security natin. Yan yung pledge. A pledge, sabi ko sa inyo kanina, a pledge that is a part of the purchase money or property given in advance. Nakalain mo yan? Kaya nung tinanggap natin si Kristo, nakatira sa atin ang Holy Spirit, sinisecure tayo, ligtas na tayo, hindi na tayo pupunta sa impyerno, mga kapatid. Tapos, tatakyo na tayo pag-aari ng Diyos. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, kaya meron ng pauna sa atin sapagkat marami pang mga susunod na pagpapala sa atin. Amen. No? Nakuha niyo ba yun? Marami pang mga susunod. O katulad na libawa, ito nalala. Nung tayo po ay nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo, simula sa pool na tayo tumanggap na kay Kristo, mga kapatid, tumirang na sa atin ang Holy Spirit. Tignan niyo po, unti-unti pinabago ng Diyos yung mga bagay na mula sa sanlibutan na itinuro sa atin. Hanggang sa pinabago, hanggang sa inaalis, hanggang sa pinabago, hanggang sa tinatapyas, tinatanggal, hanggang sa makita nyo, habang tinatanggal ng Diyos yung hindi dapat, nilalagyan naman tayo ng Diyos ng mga dapat. Hanggang sa isang araw, natuto tayo mag-solving, natuto tayo magbasa ng Biblia, natuto tayo maglingkod sa Panginoon. At ngayon, mga kapatid, naglilingkod na tayo sa Panginoon. That's blessing. Blessing yun, mga kapatid. Alam niyo ba nung tayo hindi pa tumanggap kay Kristo, kung kanino tayo naglilingkod? Satan. Sinong gumagamit sa atin? Diablo. Amen. Pero ngayon, mga kapatid, yung tinanggap na natin si Kristo, at eto na, tuloy-tuloy na tinuturuan tayo, hinuhukog tayo, unti-unti, mga kapatid. Ang sabi niya doon sa binasa natin, napakarami tayo mga spiritual blessings. Alam niyo ba yung makapag-win ka ng kaanluwag dati sa spiritual blessing? Amen. Matinding pagpapala yan, mga kapatid. Yung paggamit ka, kumanta ka dito, tumugtog ka dyan, magkaroon ka ng ministry, lahat po yan ay tinatawag na spiritual blessings. Marami pa mga kapatid. Kaya nga, yung banal na espiritu, mga kapatid, pauna na yan, sinisigurado ng Diyos na may mga susunod pa at hindi magbabago ng Diyos at marami pa mga susunod na pagpapala mula sa para sa mga anak ng Diyos.
Hindi lamang. Number two, the Holy Spirit as an earnest. Katiyakan. Bless. Assurance. Security. An earnest. Sino yung earnest natin? Holy Spirit. An earnest is a promise of the future. An earnest is a promise of the future. An earnest acts as a pledge that the rest of the purchase or purchase price is forthcoming. Marami pa mga susunod. Parang ganito. Our Savior has purchased a wonderful inheritance for us. Kalahin mo yan mga kapatid, na maraming mga, kaya tayo, huwag tayong mainggit ng ini-enjoy ng mga tao sa mga taong unsaved. Kasi tayo mga kapatid, iba yung hinahanda ng Diyos o pinurchase ng Diyos sa atin na pagpapala para sa ating mga anak ng Diyos na dapat nating i-enjoy. Iba. Dito po sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Verse number 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yan dito. Number 4. Nandiyan na ba kayo? Sabi ng Biblia dito, to an inheritance incorruptible. Nakuha niyo po? Ano ngayon yung inheritance natin? Ano ngayon yung kayamanan natin? Nakikinig tayo yung mga ari-arian natin. Anong klaseng kayamanan? Anong klaseng ari-arian meron tayo? Hindi binanggit dito na pera. Kundi sabi niya, to an inheritance, pamana sa atin ng Diyos, treasure natin sa Panginoon, kayamanan natin sa Panginoon. Anong klaseng inheritance? Incorruptible. Anong ibig sabihin ng incorruptible? Very honest. It means incapable of being corrupted. Hindi masisira. Cannot be corrupted. The purity or perfection, hindi nasisira, hindi nabubulok. Kaya makita niyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia dyan, to ang inheritance incorruptible, and what next? Undefiled. Amen. Undefiled. Ibig sabihin, same as the word incorruptible. Cannot be corrupted. Nakikinig mga kapatid? Cannot be corrupted. Pure. At ang sabi niya, and that faded not away. Hindi kumukupas. Kung faded, ang ibig sabihin ng faded? To lose strength or freshness. To lose strength or freshness, to become weaker, dissolve or vanish. Pero tingnan niyo po, anong sabi niya? To an inheritance incorruptible and undefiled, and that faded not away. Kanino to? Kanino mga kapatid? Reserve in heaven. Kanino? For you. Sino yung ito? Mga ligtas. Nakikinig ba tayo mga kapatid? Alam niyo ba ang naka-reserve sa atin na inheritance natin doon sa langit is incorruptible, undefiled, and faded not away. Hindi kumukupas, hindi nasisira, pera nasisira, damit nasisira, bahay nasisira, sasakyan nasisira, cellphone nasisira, pero yung naka-reserve sa atin sa langit mga kapatid ay hindi masisira na kayamanan natin. Kaya mga kapatid, meron, that's the word earnest. Nakikinig mga kapatid? An earnest is a promise of the future. Amen. An earnest is a promise of the future. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang tinitignan
tinitignan ng Diyos yung ating kalagayan habang nandito tayo sa lupang ito, kundi ang tinitignan pa ng Diyos simulan ng kalagayan ng ating kalagayan na habang tayo nandito sa lupang ito hanggang doon sa kalagayan natin sa langit. Ha? Kasi tayo din yung mga kapatid. Alam niyo kung bakit kayo nagsasawa? Madali tayong magsawa sa ating pag-stay sa simbahan. O, pakulit-kulit lang naman yung sinasabi ng pastor. Aatin na naman ng Webers, aatin na naman ng Sabado, aatin na naman tayo ng Linggo, umaga, paghapon pa sa simbahan. Parang nakakapagod. Alam niyo bakit parang nakakapagod? At napakadali tayo magsawa sa ating Christian life. Kasi ang nakikita lang natin ngayon. Come on. I hope na unawa niyo ako. Agree kayo o sang-ayon kayo sa sinasabi ko. Amen. Di ba ang nakikita lang natin, alam niyo ba, ang nakikita natin mga kapatid, limitado. Tignan niyo po. O yan. Pag tumingin tayo dito, ano nakikita natin? Paler na. O. Ang tanong ko sa inyo, nakikita niyo ba yung likod ng pader? No. Hindi natin nakikita yan. Oh. Kaya tayo, madali tayo magsawa sa paglilingkod natin sa Panginoon, madali tayo mag-uwin, para pare-parehas naman pala. Akala ko pag nag-content ka, maganda mag-content, wala rin pala. Ha? Tapos narinig mo pa yung tatay mo, nanay mo na mga hindi ligtas. Mga kamag-anak mo, classmate mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Anong sabi ko nila sa'yo? Alam mo kung ako sa'yo, salit na mag-aral ka sa PSN, magpunta-punta ka, mag-aral ka na lang sa labas at magtrabaho ka. Yeah. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ang nakikita nila, ganito lang. That's right. Ha? Kaya tayo mga Baptist, tayo mga anak ng Diyos, huwag kayong pa-influensya sa mga hindi ligtas na wala namang ari-arian doon sa langit. Na nireserve ng Diyos para sa kanila. Pero ikaw at ako na tumanggap na kay Kristo, ang sabi Biblia, hey, makinig ka sa akin, ang sabi ng Diyos, meron akong naka-reserve na inheritance mo sa langit. Anong sabi niya? Incorruptible, undefiled, and faded not away. Nireserve ko yun para sa'yo. Why you win? Why you stop? Amen. Bakit? Sapagkat na-influensya tayo, patuloy tayo na i-influensya mga kapatid sa mga unbelievers na nakikita nila ay ganito lamang kaiksi. Mga kapatid, dapat makita natin ang ating kalagayan hanggang doon sa langit na napakaraming naka-reserve sa atin in inheritance, divine, and faded not away. Good night. Alam mo kung bakit? Kasi ganito lang ang nakikita mo eh. Pangako ng Diyos, may nakatira sa iyo ng Holy Spirit. Pauna pa lamang yun. Oh? Pauna pa lamang yan. Tingnan niyo maigi. Kaya kapatid, alam mo, pag merong nagbukwit, sabi ko, nakakaawa. Ipagpapagod mo sa isang sweldo na napakaliit. Come on. That's right. Kumpara sa kayo mo na kaluluwa, pag ikaw ay magugugol ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat mga kapatid, ilang kaluluwa man ang maakay natin, makinig kayo, magkano man ang maibigay natin sa gawain, mga kapatid, pagdating sa pera, at anumang bagay na ibigay natin sa gawain ng Diyos, kapatid, wala pang katumbas sa mga hinanda ng Diyos, reserve ng Diyos, doon na ari-arian natin, doon sa langit, mga kapatid. Wala katumbas. Yun na nga lang itong salitang faded not away, undefiled, and then incorruptible, kapatid. Hindi nasisira. Kaya tayo,
Huwag kayong tumingin ng ganito lamang kaiksi. Ha? Dapat ang titignan natin mga kapatid, hanggang langit. Kaya tinan yung Panginoon, sabi niya, pagkatapos natin maligtas, looking unto Jesus. Amen. Ha? Walang sinasabi sa Biblia na looking unto the world. Yes. Kundi ang sabi ng Panginoon, look on the field. O tuwing kayo sa field. Bakit? Kasi marami pa mga unsaved. Pero sabi ng Panginoon, looking unto Jesus. The finisher and the author of our faith. Di ba? Bilang tao, limitado ang nakikita natin. Pero dapat bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kapatid, dapat hanggang langit yung tingin natin. Di ba? So, an earnest acts as a pledge that the rest of the purchase or purchase price is forthcoming. Our Savior has purchased a wonderful inheritance for us. Hindi ba? Wonderful inheritance for us. Sabi ng Biblia, pupunta ka isang tao sa langit, walang kamatayan. Good night. What a place. Amen? Walang kamatayan. Punta natin sa tali para makita natin. Dito tayo sa Revelation. Revelation chapter 20. Dito. Dito tayo sa kayo, 21. Okay, sabi ng Bible dito, number 4, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Isipin mo ito mga kapatid, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. Wala nang pain doon sa langit. For the former things are passed away. Wala nang ganyan. And then, verse number 18. Ito yung sinasabi sa atin yung lalakaran natin. And the building of the wall of it was of jasper. Actually, ito yung new earth to eh. Pero sino makikinabang dito? Tayo pa rin naman eh. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold. Kaya ako, di ako nag-aasam-asam na makakita pa ng ginto. Bakit isang araw titira ako sa purong ginto? Like unto clear glass. And then, 21, sabi niya, at doon sa langit, akyat manalo tayo dito sa baba, mga kapatid. At alam niyo na, doon natin makikita yung mga iba't ibang precious stones. At ang sabi nga ng Bible niya ay the 12 gates were 12 pearls. Every central gate was of 1 pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Saan ba nakikita ng ginto? Tagusan, mga kapatid, doon lang sa langit. And then hindi lang yan, mga kapatid, sa 22 verse number 3, sabi niya, and there shall be no more curse. Amen? But the throne of God and of the Lamb shall be in him, and his servants shall serve him, and they shall see his face. Itong mas, matinding exciting dito mga kapatid, yung makikita mo na yung mukha ng Panginoon sa Kristo. Sinisigurado mo hindi ka mukha ni Brother God. And his name shall be in their foreheads. At sabi niya, and there shall be no more night there, and they need no candle.
neither light of the sun, for the Lord giveth them light, and they shall reign forever and ever. Wow! Kasama na natin ang Panginoon. Wala nang kamatayan, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang sinungaling. Nakikinig mga kapatid? Wala nang kapangitan, wala nang kapintasan. Perfect na tayo sa langit. Ipagpapalit mo yun sa isang bagay na nasisira. Nakikinig kayo mga kapatid? Sabi ko sa inyo, this includes a glorified body and a home in heaven. Alam niyo ba isang araw, babaguhin ng Diyos itong katawang ito. Amen, magaling. Hindi na tumatandang katawan. Amen. Ha? Perfect body, incorruptible body. Ha? Siguro sa langit ang height ko ay 6 footer. Malayo sobre. Ayaw na mag-asama sa langit. Ha? Bakit? Wala nang asa-asawa sa langit. Amen. So, we may be assured that because we have the earnest of the Spirit, that the rest of our inheritance is sure to come unto us. Amen. Nakikinig kayo mga kapatid? Nakikinig? Sapagkat mga kapatid, nakatira sa ating banal na Espiritu, lahat ng inheritance natin, lahat ng pamana ng Diyos sa atin, na nireserve ng Panginoon, nire-reserve ng Panginoon para sa atin, sigurado mapapa sa atin yan. Bakit? May pauna na tayo makasiguraduhan natin. Alin yun? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Ayaw doon sa binasa natin kanina. Balikan natin Ephesians 1:13 at saka 14. Tinan nyo, sabi niyo dyan, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance. Panigurado, nakikinig? Pauna, until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, once the earnest is given, the giver cannot back out. Once the earnest is given, the giver cannot back out. Kaya naniniwala tayo mga kapatid, once you say forever. Amen. Once you say forever. Because once the earnest is given, the giver cannot back out. Nakuha niyo yan? Kaya mga kapatid, once na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas natin ng totoong puso natin mga kapatid, ay hindi na ako pabalik at pabak-out ang banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, nakikinig pa tayo, huwag tayong pabak-out. Huwag tayong pabago-bago rin. Bakit hindi mo nagbabago pagka ang Diyos na ako bigay sa'yo, hindi bigay, pag mamaya-maya, bago hindi ganun ang Diyos. Kaya na dapat mga kapatid, hindi rin tayo back-out, mamaya atras, mamaya sulpot, mamaya wait, mamaya sulpot. Hindi ganun. Right. Ang anak ng Diyos na kinaroonan ng banal na Espiritu mga kapatid, merong consistency. It must be continue. Continuous dapat. Nakikinig po ba? Amen. Sapagkat hindi naman paalis-alis sa atin ang Holy Spirit. Nakikinig ba tayo? Hindi po on and off ang Holy Spirit sa atin. Sa oras na tinanggap na natin ang Holy Spirit, ay dire-diretso na po yan mga kapatid. Sa atin na po nakatira, magpakailan-kailan pa man. Kaya huwag tayo on and off din. Nakikinig ba? Nakikinig ba tayo lahat? Ay, napakaganda itong kalagayan natin. Alam mo yan, may security ka. Secure ka. Amen. Amen. Secure tayo.
sa inyo, once the earnest is given, the giver cannot back out. Kaya nga, ang tawag niya ay the Spirit is an earnest. Earnest. God offers us full assurance. Amen. Nakikinig ba mga kapatid? God offers us full assurance of His intention to glorify every one of His people. Full assurance. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan natin, hindi natin pwedeng i-fake ito. Hindi. Kahit magdamit ka ng pinakamagandang damit, pinakamagandang bistina, pinakamagandang coat and tie. Kahit dalhin mo sa ganyan, mga kapatid, pero hindi mo pwedeng i-fake pa rin ang kaligtasan. That's right. Amen. Ang kaligtasan, ang totoong ligtas, lalabas talaga yan kung totoo ka. Amen. Sapagkat ang nagpapatunay at magpapatunay na ikaw at ako, tayong lahat ay totoong ligtas, ay yung banal na Espiritu. Amen. Hindi mo pwedeng patunayan ang kaligtasan mo dahil sa ganda ng damit. Amen. Nakuha niyo pa mga kapatid? Sapagkat ang nagpapatutuo at nagpapatunay ng isang tao ay totoong ligtas ay ang Holy Spirit na siyang nakatira sa atin. Amen. Amen. Kaya ang pagtira ng Holy Spirit sa ating mga kapatid ay nagbubunga. Kaya tanungin yung sarili niyo kung wala kayong bunga ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, yung earnest gives a person security. Ito pa maganda. Earnest gives a person security and peace of mind. Security and peace of mind. Nakilig tayo? So, let us enjoy this in regard to our inheritance. God is holding us in suspense, but rather gives us every assurance that our inheritance is reserved in heaven. Akalain mo yan mga kapatid, na ang Diyos ay hindi magbibigay ng isang bagay sa kanyang mga nag-aalamanin. Ang Diyos pag nagbigay, merong laging panigurado. Kaya dapat mga kapatid tayo, hindi dapat tayo control ng mundong ito. Hindi dapat mundo ang nagpapatakbo sa atin. Kaya dapat huwag tayo tumingin sa mundo. Kundi ang tingin natin mga kapatid ay looking unto Jesus. Paano tayo nakatingin lagi sa Panginoon Kristo? Pamamagitan ng salita ng Diyos. Diyos ang magdadirect sa atin para lagi tayo nakadirect o nakatingin sa Panginoon. Alam mo pagka nakatingin tayo lagi kay Kristo sa pamamagitan ng gabay ng salita ng Diyos, malawak hanggang langit ang nakikita natin. Ang kamay mo yan, sino ka ba at sino ako na pinaghahandaan ka ng Diyos? Amen. Ang daming naka-reserve para sa iyo. Nakuha niyo ba yun? Kaya minsan, alam mo, pag nakakita ko ng mga membro, mga full-time na tumitigil na maglingkod sa Panginoon at mag-quit, alam niyo ba, nanghihinayang ako. Come on. Nakikinig kayo? Nakakapanghinayang mga kapatid. Bakit? Sayang. Pero salamat mga kapatid, ang Diyos hindi bigay, bawi. Amen. Hindi bigay, bawi. Hindi ganun ang Diyos eh. The Holy Spirit as an earnest. Pledge na sa iyo eh. Nandyan na yan eh. Pauna pa lang kung tutuusin. Kung sa ibang pananalita, mga kapatid, pauna pa lang yan. Pero yan yung
na patunay na marami pa mga susunod na nakahanda ni reserve ng Diyos sa iyo, na once na binigay sa iyo, hindi na siya pwede magpakam. Amen. Tonight, ano ngayon? Ipagpapalit nyo yung buhay Kristiyano nyo sa mundong ito. Doon sa nakaserve sa iyo, incorruptible, undefiled, faded not away, sa mga corruptible na panandali ang ini-enjoy natin dito. Nakikinig tayo. Amen. Huh? By God's grace, mga kapatid, huwag natin ipagpapalit. Yes, sir. Come on, nakikinig tayo. Amen. Huwag mong ipagpalit. Temporaryo lang yan, nakikita mo. Tignan natin yung incorruptible. Tignan natin yung undefiled. Tignan natin yung faded not away. Reserved in heaven for the people of God. Amen. Wala mo yan. Minsan, ang iksi lang nakikita lang natin. Pero dapat mga kapatid, tignan natin. Tignan natin yung langit. Pastor, paano ko makikita sa ang langit? Ito. Wow. Sabi ng Biblia natin, may naka-reserve sa iyo. Ha? Maalala ko paano? Nagkukumute pa ako na pupunta ng Manila. Malakas ako nung araw sa victory. Alam mo yung unang upuan, ito yung driver seat. O, driver. Dito sa likod. At saka dito sa likod. Ang authorized upo niya, mga senior citizen. Pero alam mo ba na pag dumating ako, pag umupo ako dito nung araw, kausapin ko lang yung gwardiya. Pag sinabi ko, guard, dito ako upo ah. Yes, sir. Dito ako upo. Hindi naman ako mga senior citizen. Tumatik ko. Doon ako upo. Parang naka-reserve lagi sa akin. Special yung upuan. Oh? Na makinig kayo. Bakit may reserve na marami mga naka-reserve sa atin sa langit? Bilang mga anak ng Diyos. Makinig. Special ka. Peculiar people. Nakikinig tayo? Very, very special people. Sana mga kapatid, namnamin niyo ito na mahigilig. Tinilipis na sabi ko sa inyo. Amen? Namnamin natin na mahigilig. Panginoon, may naka-reserve sa akin. Incorruptible, undefiled, faded not away. Reserved for me in heaven. Amen. May naka-reserve sa iyo ng mansion doon sa langit. Hey! Ha? Mansion. Sinong engineer doon? Ang Panginoon. Sinong naghanda? Ang Panginoon. May naka-reserve sa iyo, mga kapatid, naka-reserve sa atin na streets of gold, city of gold. Ha? Tapos makikita natin mismo ang Panginoon si Jesus Cristo doon sa langit. Wala nang kamatayan, wala nang tatanda, wala nang sakit, wala nang away, wala nang COVID in heaven. No more sorrow, no more sickness in heaven. Amen. Wala nang sinungaling doon sa langit. Wala nang corruptible doon sa langit. Ano naka-reserve sa atin? Incorruptible. Huwag yung liitin itong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Namnamin niyo ba ito? Panginoon, salamat. Ako naglalakad ako ngayong putik, pero sa ano, ginto ang lalakad ako. Nakatira kanina, si Sister Myra, proud na proud siya, Pastor, tignan mo yung bahay namin. Sabi niya, tignan mo, Pastor, tignan mo yung ginagawa ni Brad Dennis, siya lang ang gumagawa niyan. Proud na proud siya. Sabi niya, siya lang gumagawa niya, kaya ang pangit eh. Kung ako gagawa niya, hindi ganyan kaganda, kakapangit. Pero ang gusto ko kay Sister Myra, Pastor, tignan mo yung bahay namin. Lumad ha. Sabi ko, amen. Ha? Gandang-ganda siya sa bahay niya. Sabi ko, sige, pag may pera kayo, simentuhin niyo to. Yes, Pastor. Ma? Bahay ko muna mo yung bahay niya, pero very proud siya. Pero makinig kayo, hey! Isang araw mansyon ang bahay natin sa langit.
nag-reserve para sa akin. I hope nakikinig tayo ngayong gabi, mga kapatid. Amen. Na ngayong gabi, dapat namnamin natin itong mga narinig natin ngayong gabi. Tumayo po tayo lahat. Let's kneel down and talk to God tonight. Because of the Holy Spirit as an earnest, Holy Spirit as an earnest, ibig sabihin siya yung kumpiyansa natin. Napakarami po naka-reserve para sa atin. The word earnest means it is the confirmation that the rest of the harvest is on the way. The rest of the harvest is on the way. The Holy Spirit dwells in us and gives us a new nature. So someday we'll receive a new home and a new body. Dakilang Diyos na mapagpalat, makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayong hapon, gabi. Salamat, Panginoon, sa Banal na Espiritu ay hindi lamang po nakatira sa amin because we are now saved upang i-secure kami, upang kami bigyan ng kasiguraduhan that we are yours, O God. Kami po talaga ipag-aaral ninyo, anak ninyo na totoo. But the Holy Spirit is our earnest, O God. Marami pa palang susunod sa amin na pagpapala namin kung matatanggap. Kaya ito po yung panigurado, Panginoon. The Holy Spirit of God. Salamat po na hindi po kayo bigay-pawi. Hindi kayo nagbaback out. But you seal us, Panginoon. At kayo titira sa amin kung pakilaman. Salamat po, O Diyos. Kadalay ko po na makita po ito ng bawat anak niyo po. Salamat po, pinupuri kayo namin, pinapasalamatan, at dalay ko po na maging hamon po ito. Itong mga narinig po namin sa gabi ito, Panginoon. Na magpatuloy, maglingkod sa inyo, maging tapat, at maging pagpapaalam po sa gawain po ninyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope may natutunan tayo. Amen. Amen. Please, Father,